Ang dulang, tanikalang, lagot. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan 3:5. Ako po si Maricar San Felipe. Bata pa lang ako, ay mananampalataya na si inay. Kaya nga po, hatak-hatak niya kaming magkuya sa lahat ng mga gawain sa aming church, na siya namang kinokontra ng aking ama. Siya ang aming persecutor. Kung paano kumilos ang ating Panginoong Hesus sa aming pamilya, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo ngayon, dito po, sa Tanikalang Lagot. Ano ba kuya? Bilis-bilisan mo naman ang kilos. Tuwing linggo na lang ba, lagi lang tayo nagmamadali? Si tatay po kasi inay sinot ang sapatos ko kahapon dahil nagninong sa kumpel. Hindi naman nilinis kaya ang daming putik, nahirapan tuloy ako Oo nga pala, at gabi nang umuwi ang ama mo. Lasing na lasing pa. Ay nga po inay, at ang sarap ng tulog ngayon. Paano kaya, inay, kung biglang dumating ang Panginoong Hesus? Tiyak at malamang sa impyerno ang gising ni Itay. Di po ba, ang walang Kristo kapag namatay ay sa impyerno ang tungo? Kaya nga Maricar, hindi natin pagsasawa ang mag-share ng gospel sa inyong itay. Hindi pa kasi tapos sa kanya ang Panginoong Hesus. May panahon na makakasama din natin ang inyong itay, kaya huwag kayong manlumo. At bakit naman ako sasama sa inyo mag-ina? Meron naman akong sariling paniniwala. Dala pa ito ng mga Kastila sa atin. At minana ko pa sa aking mga ninuno ang mga santong yan. Ano't pagbabawalan mo kung huwag kong sambahin ito? Aba, tao ka. 2 taon na kaming nananambahan sa baptist, pero ikaw, tigas ng tutol mo. Naku itay, kapag dumating ang Panginoon na ganyan ang ayos mo, pasuray-suray sa kalsada, malamang sa impyerno ka dederecho. Oo nga naman po, Itay. Hindi pa po ba kayo sasama sa amin? Itay, bakit di nga kayo sumama sa amin? Para makarinig kayo ng salita ng Diyos. Ano ba mga problema ninyong mag-iina? At ako na lang palagi ang nakikita ninyo, ha? Pasalamat nga kayo. At hindi ako tumututol sa pagsimba-simba ninyo sa baptist na yan. Tapos ako ngayon ang re-rentahan ninyo sa aking pag-iinaw at sabong? Abay, malala na talaga ang tama ninyong mag-iina. Tay. Ha? Dahil tay, ayaw naming maiwang ka pagdating ng Panginoong Hesus. Ano? Hindi naman relihiyo yun ang pinag-uusapan dito, kundi ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Maniwala ka sa akin, tay. Hindi ka maliligtas sa dati nating relihiyon. Alisin mo yung santo-santo sa mga altar na yan at lagay mong Biblia. Hoy, asawa ko. Wina-warningan kita na huwag mong magalaw-galaw ang mga santo natin, ha? Ha? Malilintikan kayo sa akin. Parurusahan kayo ng Diyos. Naku, ang taong ito, huwag mong pagmalakihan ang aming sinasambang Diyos. Isang tiris lang sa'yo yan pag di ka pa pumalaot sa dagat-dagatang apoy. Huwag mo nga akong tatakutin. Binabalaan kita, ha? Babae ka. Hindi totoo yang sinasabi mo! Ay, nako, sister naman. Basta patuloy lang kayong manalangin para sa kaligtasan ng inyong asawa. May tamang panahon. Pasasaan ba't tatanggapin yan sa ating Panginoong Hesus? Magtiyaga lang tayo. Ganun po ba, Pastor?
Ay, lasing na naman ang asawa ko. Ilayahan ko ang aking kamay para ipanalangin ko ang asawa kong to. Panginoong Yesus, ito po ang aking asawa. Tulog na tulog sa kalasingan. Akin po siyang ipapanalangin sa iyo. Ilalayhan ko ang aking mga kamay. Panginoong Jesus, ako po'y dumudulog sa inyo na ang espiritu ng alak na bumabalot sa aking asawa ay akin pong sinasawata sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, layan mo ang aking asawa, espiritu ng alak! Lumayas ka, Satanas! Lumayas ka! Malansang naamoy ko. Malansang kamay. Kamay nasasakal sa akin. Sino ka? Terrible ka naman! Bakit mo naman ako sinuntok? Mahal? Ikaw ba yan? Akala ko may sasakal sa akin eh. Aray ko, sinuntok mo ako eh. Pinagpipray nga kita. Aray ko, na-black ayan ata ako. Buisit ka talaga. Walang black eye. Sorry na. Nabigla ako eh. Hindi ko naman sinasadya. Bakit kasi may pataas-taas ka pa ng dalawang kamay mo eh? Sinasawata ko nga masamang espiritu na alak yan sa katawan mo. Kung sakali na kaya kita para matuluyan ka na, para mamatay na rin yung masamang espiritu na kumukubabaw sa'yo. Aba, babaeng ito. Ikaw nga pahamak eh. Naku, panalo na sana ako sa loto sa panaginip ko pero hindi nangyari kasi nagising ako. Pero kung bang hindi ako magigising yan ng lansa-lansa ng kamay mo, ginising ako sa lansa. Talagang balas ka talaga. Malis ka kasi! Abay! Hindi na ba magbabago si Itay, kuya? Ay, nako, Diyos lang ang nakakaalam, Maricar. Ganun talaga si Itay. Kahit saan, ayaw magpatalo kay inay. Kasi ang feeling niya, siyang ama ng tahanan na dapat siyang na masunod dito sa bahay. Kumbaga sa bahay, siya daw ang haligi. Haligi? Paano kung gaya siya ng isang haligi na nabubulok dahil sa alak? Tanong mo yan, Maricar. Ikaw ang humanap ng sagot dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Bakit? Halata ba akong may sakit? Ako bang may katawan? Ikaw nga ang nakakalam kung anong nangyayari sa'yo. Pero kilala kitang tao ka eh. Napakasinungaling mo at napakapilosopo mo pa. Umamin ka nga. Sinusumpong ka na naman ba ng alta presyon mo? Dahil sa kakakain ng baboy at mga bawal na pagkain na di mo dapat kainin? Babaeng to. Tigilan mo nga ako, babae ka. Ikaw ba ang doktor ko? Naku, narinig ko na naman yung dialogue na yan. Tigilan mo nga ako, babae ka. Ikaw rin, baka nasa terminal na yan. Pasaway ka na matanda ka. Maricar, alam ba naman itong pantalon ko? Kailangan ko lang suotin. No problem, kuya. Isama mo na lang dyan sa mga labahan ko. Ano nga yun? Nanay niyo! Bumulan ka! Boses ni nanay niyo sa loob ng kwarto! Puntahan natin, kuya! Madali ka! Tara! Paging Dr. Hernandez. OR please. Paging Dr. Hernandez. OR please. Paging Dr. Hernandez. OR please. Tatay, inumin ninyo ang mga gamot na inireseta ko sa inyo, ha? Huwag kang papalya. At isa pa, pwede ba tantanan na muna ninyo ang paglalasing at paninigarilyo? Doktor, baka yan pa ikamatay ko.
Ang ipagbawal ninyo sa akin, ang manigarilyo at uminom ng alak. Hugot lakas kumayan, doktor. Abay, manghihina ako kapag tinigilan ko mga ito. Doktor, pwede ba? Iba na lang ang ipagbawal ninyo? Nako, paano ho kayo gagaling agad niyan? Inuwi ka na namin dito sa bahay. Pero di ka pa rin gumagaling. Lalo atang lumalala yung sakit ng tao ka. Baka siguro sumisimple ka na naman sa bisyo mo, ha? Wala tayong magagawa. Hanap-hanap ng katawan ko yan. Pero wag na wag ninyo kung i-confine ulit. Baka doon na ako matiko sa ospital. Alalahanin nyo ang mahal ng bill doon. Iniisip mo na naman ang gastos. Tay, good news po. Bayad na po ang inyong hospital bill dito. Sino nagbayad, anak? Para nang sa ganun mapasalamatan ko naman. Tay, ang mga kapatiran sa aking church, may mga nakakaluwag-luwag na mga member na nag-abot sa akin ng malaking halaga. Kasama na dito sila, Pastor. Anak, ang mga kasamahan mo sa church na inaalipusta ko, sila pa ang nagbayad ng gastusin ko sa ospital. Mababait pala sila, anak. Wala po yun, Tay. Kumilos po ang Panginoong Hesus. Kaya, Tay, pagpipray kita Anak, para manumbalik ng dati mong lakas at gumaling ka sa iyong karamdaman. sige, anak. Oo, ipanalangin mo ko. Gusto ko na talagang gumaling. Gusto ko na lang. Na mga pangyayari ay tumanggap si Itay sa ating Panginoong Hesus. At siya po ay gumaling dahil sa gumawa ng himala ang Panginoong Diyos. Ngayon po ay kasakasama na ni Pastor at mga kalalakihan sa paghahayo ng mabuting balita sa aming lugar. Tunay nga po ang Diyos sa kanyang lakas ay nagkaroon ng sigla ang aming pamumuhay sa paglilingkod sa Diyos. Maranatha! Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yaman ng daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Awit 66:20.